Kumusta mga kabahay? Ngayong araw nga pala tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng skim coat o paano magpahid ng skim coat sa pader. Unang-una, pakita muna natin kung anong mga kailangan natin. Siyempre, unang-una kailangan natin itong ating skim coat, siyempre. Yung brand na itong gagamitin natin ngayon ay Semcoat. Yung Semcoat nga pala ay gawa ito ng ABC. Kung alam nyo yung ABC na mga tile adhesive yan. Kilalang brand din to ng skim coat, itong Semcoat. Maganda rin to. Alam ko ang price nito nasa mga 500 to 550. Ka-level niya rin yung Bostik at yung Novtec. Tapos, kailangan natin ng timba. Saka timba na may tubig. Para dito natin nahaluin. Tapos, kailangan natin ng drill. Yan. Saka mixing paddle. Ito. Pero kung wala kayo nito, optional lang naman to eh. Kung wala kayo nito, okay lang. Saka, pwede naman kayo magmano-mano. So, kung magmamano-mano naman kayo, lagay nyo lang itong yung skim coat nyo dito sa timba na may tubig, kung wala kayong kahoy, ano nyo haluin. Ayan, kung may konting buo-buo nga lang, kapag pahid nyo, malulusaw din yun. O kaya, para mas maganda, alam nyo yung pinagamitan na tiles, pwede kayo mag-halo. Para kayo naghahalo ng tile grout. Tapos, pinipit-pit nyo lang yung mga buo-buo dun sa gamit yung paleta o kaya gamit yung paleta o kaya gamit yung spatula. Pwede rin yun. Pero kung lalo malaki yan at saka mabilisan, kailangan nyo nito. Diba? Pero mas maganda kung meron talaga kayong pati mixer. May nabibiling ganun. Kaso wala pa tayong pambili nung kaya improvise lang to. Gawa ito sa 9mm. Minaldingan ko lang siya ng pang-mixing paddle niya dito sa dulo. Yan. In-improvise na natin to. Siyempre, kailangan natin ng rodelang bakal. Tsaka spatula. O pwede ring paleta. Kung hindi kayo sanay gumamit ng rodelang bakal, pwede rin dalawang paleta. Yan yung partner nyo. Sanay din kami sa paleta, kaso mas mabilis talaga pag rodela. Mas malawak na napapahiran mo. Pero kung hindi kayo sanay, okay lang. Ang ginagamit namin, mas sanay ako sa rodela. Partneran ko ng spatula. Yan yung pang halo ko o pambaliktad ko. Ganyan. Pero pwede rin yung rodela at saka paleta. Ganyan. Diba? Nagagamit kasi yan pag sa mga sulok o maliliit na masisikip na space. Ito ang gagamitin mo. Pag sa maluwag ito. Or ito. Or, kaya sabi ko nila, pwede dalawang paleta. Kung sa mga nagsisimula pa lang. So yun. Start na natin. Yan. Bali na dito tayo sa Dirty Kitchen. Ayan. Ito yung project natin sa likod. Dito tayo mag-apply ng skim coat sa mga wall na yan. Yan. I-demo ko lang muna sa inyo sa maliit na part. Diyan lang muna. Bago ko bubuuin na lang. Para mas may demo ko na maigi, doon lang muna sa maliit, hindi na doon sa malawak. Pero papakita ko sa inyo mamaya paano ko gagawin itong wall na to. Pero magde-demo muna ako, siguro dito sa part na to, para mas ma-explain ko sa inyo ng malapitan. Tsaka ma-explain ko sa inyo ng mas maigi, di ba? So, bago yon, maghahalo muna tayo ng ating skim coat. Yan, maghahalo na tayo ng ating mixture na yung ating skim coat. Yung timba, may tubig na yan. Tapos, talagyan nyo na lang siya ng skim coat. Tansyahin nyo lang yung hindi naman gaano malabnaw, pangit yun. Huwag din sobrang lapot, hindi rin maganda. Parang ano lang siya, parang mayonnaise. Ganun yung consistency niya. Tapos gamit itong ating cordless drill, saka yung ating mixing paddle. Halo lang natin to. Ganito. Tapos, kaya kung malabnaw, daragdagan lang. Tinutulungan tayo ni Teng. Ganyan lang. Ganyan, di ba? Ba yung drill? Ano tayo paglata? Kaya pahinto-hinto yung ating drill, low-bat siya. Kaya lang tayo nagde-demo din siya na low-bat. Yan, ginamit na natin yung ating inko. Na low-bat tayo eh. Ito pa to, malakas. Ganyan lang.
Yun, ganun lang. Yan, ngayon naman ipapakita ko sa inyo paano yung tamang pag-apply. At saka yung iba't ibang pamamaraan. Gamit yung paleta, gamit yung rodelang bakal. Una, papakita ko sa inyo yung pamamaraan na ginagamit ko. Gamit yung rodelang bakal, kapartner nitong spatula. So ito, ang trabaho lang ito yung pag kumukuha ka, paglagay, saka yung pagbaliktad ng halo. Ganito. Yan na, lalagyan natin. Bawa. Yan. Dahil dito tayo magpapahid, siyempre nandito yung ating skim coat, wala rito sa taas, wala rito sa gilid. Gigitna nyo lang siya, ganyan. Ganito pa mamaraan ko papakita sa inyo. Yan. Papahid nyo siya. Tapos, habang nauubos yung inyong skim coat dahil sa pahid, dahil pinapahid nyo siya, humihiga naman ito ng dahan-dahan. Parang ganito. Yan. Hanggang matapos. Mag-umpisa kayo na nakaganyan, tapos tinitilt nyo siya hanggang maubos. O hanggang matapos, doon sa'yo na maaabutan ng inyong skim coat. So, ganito siya. Dahan-dahan lang. Nakita nyo? Tapos nakita nyo may sobra. Hindi naman mahulog yan. Yan. Yung sobra na yan, ilalagay nyo lang dito sa kasunod tulad nito. Meron ulit. Lagay nyo dyan. Yan. Pero bago yun, kanina nilinis ko na to. Yung first step talaga niyan, gamit itong paleta or kahit itong rodelang bakal, nililinis muna. Susutsurin nyo muna ganito. Yan. Pwede rin itong para matanggal yung mga bukol-bukol na mga buha-buhangin o bato-bato maliliit. Nagawa ko na yung kanina. So, ulitin ko. Ganyan lang. Tapos, ang trabaho mo nito, kaya minsan binabaliktad yan. Parang hinahalo. Nilalagay mo siya sa resto, parang ganito. Kasi ano mo yan, pahid mo yan, minsan, nagiging ganyan ang itsura, di ba? Kasi nga, pinapahid mo siya. So, from time to time, binabalik mo siya dun sa tama niyang pesto gamit ito. Hinahalo siya, gano'n. Ayan. Yan ang unang step, vertical. Ang pangalawa naman, pagka napahira na yan lahat, yung buong wall ng gamit yung vertical, itirahin naman natin yan ng horizontal pag ganito. Ang purpose naman nun, pag vertical, ang tatamaan niya dyan yung mga uneven sa wall o yung mga hindi pantay. Tatamaan niya yung mga paalon ng pa-horizontal. Ngayon, pag nag-horizontal naman ang pahid mo, ang tatamaan niya naman dyan yung mga uneven ng pa-vertical. Kaya, after ng horizontal, pangalawa vertical, at kung talagang hindi pa nakuha, kakailanganin pa ng tatlong mano, tatlong pahid, pangatlong application, babalik lang tayo dun sa vertical. Vertical, horizontal, vertical ulit. Ganun. Pero in this case, maayos yung pagkakapaltada natin. Hindi siya super rough kasi nung pinapaltada natin itong kinatatay, pinadaanan nila ng rodelang bakal. Ganun kami pag nagpapaltada para hindi magastos sa skim coat. So, bali kakain lamang ito ng pinakamarami na yung dalawang coating dito. At maayos na yung ating wall. So, tipid yun. Tipid yun instead na magpupuro ka pa at mag-skim coat ka rin. So, instead na magpupuro ka ng skim coat ay ng pure cement, mas maganda, padaanan nyo na lang sa mga mason nyo, pabulin nyo ng rodelang bakal para lumubog yung malalalim. At ang magiging result is na siya. Hindi na siya sobrang rough, di ba? Parang semi-finish na rin siya. So, hindi na siya magiging magastos sa skim coat, mapapadali pa yung trabaho, gano'n. Ngayon, papakita ko naman sa inyo paano yung paggamit ng paleta. Doon sa mga hindi sanay gumamit nitong rodela. Ito na may paggamit ng paleta. Ito dalawang paleta. Ito kayo. Lagyan nyo dyan. Ganyan. So, parang kanina, pag pinapahid nyo, nakawala na sa pwesto yung ano nyo, kaya kumakalat. Kukunin nyo lang yan, ibabalik nyo dun sa, pinahalo nyo, binabalik nyo sa pwesto ganyan. Ito naman paggamit ng paleta, same din. Ito nyo. Habang pinapahid, umihiga yan, nag-tilt. Hindi yung nakagamit paleta. Siguro mag-umpisa kayo ng sabihin na natin mga 45 degree. 45 degree tapos dahan-dahan yung tinitil pahiga. Tapos yun, babalik nyo lang ganyan. Kukunin nyo dito.
Ganun lang yan. Pwede rin yung pagkanon. Diba? Same lang din. Ganun ang paggamit ng yung ano niya, proseso niya is halos pareho lang din. O pareho lang talaga. Pinagkaiba lang, mas maliit ito. Mas maliit ang coverage nito. Compare dun sa kaya kami, ang gamit talaga namin yung Rodela dahil mabilis ang trabaho. Yan. Mas nasanay kami sa ganon. Hindi kami nasanay dun sa ganito. Na kahit arawan lang, kahit arawan pa yung trabaho, hindi kami gumagamit ito. Ibig sabihin, gumagamit kami ng paleta. Sabi ko nga doon sa mga maliliit na parte sa mga sulok. Pero sa mga larga na ganyan, Rodela talaga ginagamit namin. So, tuloy natin doon sa ginagamit na talaga. Pwede rin, kanan. Kung kaliwete kayo, pwede rin. Bawa, kaliwa, ganito. Yan. Ano? Tuloy natin. Gamit sa kaliwa. So, ayan. Natapos na natin yung vertical. Tapos, patutuyuin ng konti. O patutuyuin natin. Saka natin siya papasadahan ng horizontal. So, ganun yung proseso Patutuyuin muna natin maya-maya. Papasadahan natin ng horizontal. So yan medyo tuyo na siya. Kaya pwede na natin siyang pasadahan ng horizontal. Yung gagawin natin, papakita ko sa inyo. Ganun lang din. Habang pinapahid, dahan-dahang hinihiga yung inyong rodelang bakal. Tapos, para hindi tumulo agad dito, pagka pinapahid nyo, medyo i-tilt nyo siya ng pahiga rin dito. Yan. Wag yung talagang patulado siya. Higa nyo siya papunta doon sa direction kung sa kayo nagpapahid. Kung papunta kayo dyan, i-tilt nyo siya ng papunta doon. So, ganyan. Isa pa. Titin natin. Yun. So, yung pagdating sa dulo, para hindi kayo mahulugan, ganito. Sige, papakita ko. Yun, di ba? Pagdating sa dulo, yan, para sinasalo nyo lang siya. Tapos di maiwasan pagka may ganyan yung gumuguhit. Ano yan minsan, pinidikit yung bato. Tanggalin nyo lang. O kaya balikan nyo. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo sa pahid natin, medyo kumapal na yan. Pagkalihan yan, maganda na. Siyempre, after nitong matuyo, pag nakita nyo na okay na siya, para sa inyo, at wala na kayong nakikitang malalalim, ready na siya para sandpaper. Biyahin gamit ang sandpaper. Sabi ginagamit namin dito is 100 grit. O yung gaspan niya is 100. Pero kung gusto niyo talaga ng mas pulido, after ng 100, gamitan niyo siya ng 150 or 120 before kayo mag-primer. Yan, pwede siyang balik-balikan. Parang sinusuklay-suklay niyo siya hanggat may nakikita kayo mga guhit. Diba? Para pagka nagliya kayo, konting liha na lang, ayos na. Meron siyang dumi. Pwede siya balik-balikan habang malambot pa siya. Ganyan lang yan.
Doon tayo sa taas. Yan. Tapos, kung may malalim, halimbawa, ito. Malalim, meron kayong tira dito, di ba? Yan. Ganun nyo lang. Yan. Pondohin nyo lang, tambakan nyo. Tapos sagurin nyo ulit. Ayan, kita nyo? Yan, no? Yan. Bawa. Yan. Taas. Yan. Balikan nyo lang, nililinis nyo lang. Yun, no? Okay. Ganito. Pwede rin ganyan. Para lang kayo nagpupuro ng semento. Yun. Diba? So, yan. Ganyan. So, ganun lang yung principle ng ano, no? Ng pagpapahid ng skim coat. Ngayon, dahil nga sinabi ko, maayos naman yung pagkakapantada namin, hindi siya ganong rough. Hindi na siya, sa nakikita kong ito, hindi na natin siya kailangan ng pangatlong coat. Dahil ito, okay na to. After nitong maliha, kung makikita nyo, wala na nakalitaw na semento. Wala rin nakalubog o mga nakabukol, okay na yan. Pag dinahanan niya ng liha, ready na yan para sa primer natin. So, ganun lang yan mga kabahay. Yan, so pakita ko lang sa inyo yung pinahira natin ng sim coat, no? Bali yan ang itsura niya. Dito versus dito sa wala pang sim coat. Yan. So kung makikita nyo, makinis na yan. Liha na lang ang kulang dyan. At ready na to para sa primer. Ang tip nga pala, after nyo maliha yan, pagpagan nyo siya o walisan nyo siya gamit yung walis timbo. Pero pinaka the best pa rin para talagang walang alikabok. Kasi nagkokos yung alikabok na yon pag di masyado nalinisan o napagpagan yung after ng paglihaw ng sanding. Nagkokos yun para mabakbak yung primer natin, which is doble trabaho yon. Pinaka the best dyan, punasan nyo siya ng basang-basahan. Or pwede nyo rin siyang, after nyo siyang mawalisan, gamit ang walis timbo, pwede nyo rin siyang pahiran ng roller na binabad sa tubig. Yun. Parang mahugasan yung alikabok bago nyo i-primer. Yun yung the best na technique doon para maganda yung kapit ng ating primer. Ang magdadala kasi talaga sa pintura yung primer. Pag maganda ang kapit ng primer, ganun din yung top coat nyo. Sigurado yun. Pero pag yung primer nyo hindi maganda ang preparasyon, sigurado pag bumitaw yun, bibitaw din yung inyong top coat. So yun. Sana na i-demo ko o naipaliwanag ko naman sa inyo na maayos. Lalong-lalo na doon sa mga DIYer natin dyan, yung mga nasa bahay na gusto nilang subukan na sila na lang. Kayang-kaya nyo rin naman ito. Sana nakatulong ito sa inyo na pwede nyo rin ito magawa doon sa mga bahay nyo. At nag-demo lang ako sa maliit na part kasi gagawin ko na itong malaking part. Papakita ko na lang ng mabilis pero hindi na masyadong maba yung video natin. So, I hope nakatulong yung ating konting tip sa kung paano mag-apply ng sim coat. Okay? Ayun na yung napahira natin ng mga kabahay. Doon yung dinemo natin kanina. Itong part na to, napahira na natin ng sim coat. Tapos kung mapapansin nyo doon sa part na yun, siyempre hindi ko pinahiran yun. Kasi 60 by 60 tiles na yung backsplash natin doon. Yan. So, dito na ako nyan. Pero kakain muna kami. Siguro dito ko na muna tatapusin yung vlog natin sa about dito sa skim coating, no?
Sana na-explain ko naman sa inyo ng mabuti at naiintindihan nyo naman para magamit nyo rin sa mga pansarili nyo pagka gusto nyo subukan yung na mag-DIY. Napakadali lang naman. Yan. Sana nakatulong sa inyo itong video na ginawa natin. Pakita ko na lang sa inyo uli dito pagka natapos na natin. At saka siguro pagka nag-tiles na tayo. So, punta muna tayo sa taas. Check natin yung mga ginawa nila doon. Yan, so dito naman sa taas, nabalutan na lahat ito. And kulay white na lahat, alos. Ito na lang, sa may part ng hagdan kasi magtatayo pa doon ng scaffolding. Packet yan hanggang doon sa papunta ng rooftop, tapos ng ceiling na to. Tatayo silang scaffolding yan. Pero dito, nabalutan na halos lahat yan. O lahat nabalutan na. Na second coat na yan. Second na rin yun. Tapos yan, second pa ni C2K. Pero kakain na rin kami yan eh. O C2K, shoutout mo muna yung kabalen natin. Kabalen, Kapintura TV! Shoutout! Shoutout nga pala kay Kapintura TV. Baka naman, gusto mo kami bigyan ng project yan. Extra naman dyan, kaibigan! Ayun o, pa-extra mo daw C2K, marami ng fans yan. Baka naman. Kaibigan, baka naman! Mura lang yung araw niyan. Magkano yung araw mo? Kahit pagkano? Mahal daw, 1.5. So, yun. Mga kabahay, magla-lunch muna kami. Salamat ulit sa panonood. Siyempre, huwag niyong kalimutan Subscribe! Yo!